Hi guys, today ay ituturo ko naman kung paano natin ma-unlink yung mga nararanasan nyo. For example, na bawasan yung GCash balance nyo na hindi nyo alam kung saan galing. So, tuturuan ko kayo kung paano siya matatrack kung saan galing yung pagbawas na yun. Okay? Una natin gagawin is alamin kung saan galing or sinong nag-charge sa balance mo. So, simple lang is pupunta kayo sa GCash tapos sisilipin nyo yung transaction history at titingnan nyo yung pangalan kung saan nanggaling, kung anong pangalan ng company. Okay? Pangalawa ay kailangan yung i-check yung Google Play account nyo. Kung meron kayong mga subscription doon, mas maiging i-unsubscribe nyo na siya or i-cancel para hindi na kayo mabawasan monthly. Usually, monthly po siya nag-charge. So, kapag nakasubscribe ka pa rin doon sa application na yun or sa website na yun, automatic na mababawasan ka pa monthly. So, kailangan nyo siyang i-check maigi kung nakasubscribe ka o hindi. Profile nyo sa Google Play, tapos i-click nyo tong payment and subscription. Tapos, piliin nyo lang tong subscription at makikita nyo na po dito kung saan kayo nakasubscribe. Kung may mga active subscription kayo dito, makikita nyo naman dyan. For example, itong CapCut. Ayan. I-click nyo yung cancel subscription sa CapCut para tumigil na yung pagbabawas niya monthly. Makikita nyo po dito, upcoming charges. So, starting January 19, 2026, mababawasan na naman po yung GCash account ko ng 250 pesos. Monthly po yan. So, make sure na i-cancel nyo po yan. Ayan. Tapos, i-confirm nyo lang, cancel subscription. Kasi sa akin guys, hindi ko siya i-cancel kasi ginagamit yung CapCut. So, ganun lang po siya. Always i-check nyo po yung tamang email address na, or possible lahat, i-check nyo kung anong mga Google account ang merong subscription, baka kasi doon. At, i-check nyo rin yung payment methods na nakalink. So, dapat guys, i-unlink yung GCash account nyo. Ito kasi yung GCash account ko nakalink dito. Search natin dito, manage payment Google. Google guys, manage payment Google. Ayan, payment subscription. Manage payments. Ayan, click nyo yung manage payments. Tapos makikita nyo na yung mga payments method na ginagamit nyo dito. Ayan, makikita nyo GCash guys. Pwede nyo siyang i-remove kung ayaw nyo nang gamitin para hindi na siya mabawasan monthly. Ayan, remove. Then, save in remove lang natin. Ayan, makikita nyo po dito, GCash 938-933-2612 has been removed. Click natin OK. So, ayan guys. Na-remove na po. Makikita nyo po dito, wala ng GCash. Payment methods. Ayan, nakikita nyo po, wala na pong GCash dito. So, ayan, ganun lang po siya kadali. Bali kung sa website naman po, yung mga nakalink doon, kailangan nyo rin po siyang i-cancel subscription para wala na po talaga mag-automatic deduction sa mga GCash balance nyo. Type natin dito, request refund GCash. Tapos makikita yung result dito sa, ayan, how can I get a refund for an online payment or subscription made? Click natin to. Tapos, piliin lang natin dito, how do I cancel my subscription or unlink GCash? Tapos, sa ibaba guys, scroll down lang natin. Piliin ulit natin dito, mamili lang tayo.
How should I do if my GCash payment or subscription didn't reflect? Click natin yan, isang problem. Tapos, makikita niyo po dito sa ibaba, if your wallet is already deducted but the transaction still shows as a pending. Click natin to para mapunta tayo sa submit a ticket. Then, ayun guys, submit a ticket, no? Pila pa nyo lang to para mag-request ng refund. Lagay nyo lang yung email address ng GCash nyo, GCash full name, yung mobile number ng GCash. Pili nyo yung Philippines, tapos ilagay yung mobile number dito, name of biller or merchant. Pwede nyo ilagay dyan yung merchant ng pangalan na kung sinong nag-deduct, date of transaction, kung kailan na-deduct yung balance, GCash reference number, transaction history, amount, ilagay nyo dito kung magkano yung nabawas. Sample, 1,159. Yan. How did you pay? From GCash balance, syempre. Tapos, nag-reach out ka na ba sa merchant? I-click nyo yung no. Na-try mo na ba i-unlink ang GCash account mo mula sa merchant? No. Anong naging issue with you unlink your GCash? Wala akong natanggap or hindi malinaw clear instruction. Screenshot of transaction error form. Provide lang kayo ng screenshot dito guys, tapos sabihin nyo yung nangyari. Ilagay nyo lang dyan, maggawa na kayo ng description kung anong nangyari, kung bakit nabawasan or gusto nyo mag-request ng refund. Pwede yung Tagalog dito, pwede English. Tapos mag-attach lang kayo ng file. Pakita nyo lang yung file nyo. Then, click yung submit. After ma-submit nun, automatic na maano na yan, ma-receive na ni GCash yung request nyo. So, yun lang guys.